Ito na po tayo mga kapatid. Muli nating basahin ang pagpapatuloy ng Hebreo na may title na Ang Pananalig sa Diyos. Ito po ay sa Hebreo chapter 11. Kung bibisitahin nyo po at babasahin ng inyong Biblia, Ang Pananalig sa Diyos, chapter 11. At ito naman po ay yung continuation nung ginawa natin nung itong una. Nandito po tayo, pagpapatuloy po natin ang chapter 11 verse 30. Ang pananalig sa ating Diyos, sa Diyos ng mga Diyos. Kaya po ako na cut off ang ating kanina, bukod sa ito po ay mag-iisang oras na at inaatake naman po yung lalamunan ko ng kaaway natin para hindi ako makabasa ng maayos. Kaya ikinat off ko na rin po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito po ngayon ay umpisa ulit tayo, ay itutuloy po natin. Nasa 30 na po tayo. Kaya po ngayon, uumpisahan ko pong muli ang pagbasa ng continuation ng Hebreo 11. Nasa verse 30 na po tayo. Tapusin lamang po natin itong para mabasa po natin yung chapter 12. Yung chapter 12, tapos na po pala. Hanggang chapter 12, hanggang chapter 30 naman. Sige po, umpisahan na po natin para makarami tayo. Ito po, chapter 11, verse 30. Dahil sa pananalig ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang muog ng Jericho matapos nila itong ligirin ng 7 araw. O ayan, tingnan nyo po, 7 araw ha. Ano po ang meron sa 7? Diba? Sinabi ko na po sa inyo. Always 7 ang numero ng ating Diyos. Dahil sa pananalig ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang muog ng Jericho matapos nila iyong ligirin ng 7 araw. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Ito po, stop muna ako dito kay Rahab. Ito po kasi si Rahab ay isang babaeng ang pamumuhay niya malayo sa kalooban ng Diyos. Pero, dahil nga po dun sa nabalitaan niya na hinati ang River Jordan, tapos tumawid ang mga Israelita, at lumabas po ang balita kung gaano kalakas, ka-powerful, kakapangyarihan ang Diyos ng mga Israelita. Yun po naging palaisipan kay Rahab yon. Kaya po si Rahab, yung babaeng, sabi nga dito, ay ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak. So imagine nyo po, si Rahab po, kahit siya may maruming pamumuhay, pero nang mabalitaan niya ang tunay na makapangyarihang Diyos, kumbaga, nalaman niya. So di po ba tayo, bago tayo makaalam ng isang bagay, may mga babalita, may mga magbabasa, meron tayong maririnig. Yun po ay totohanan niya na nalaman na ganun. Dahil nga nabalita sa kanila na nakapasok ang mga Israelita, nakatawid sa River Jordan at nakapasok sa
sa lupang pangako. Ito na nga po yung lugar ni Rahab. Ito po, lugar ni Rahab ito, pero yun ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya nakalagay naman dito, ang babaeng ito ay may maruming pamumuhay, pero hindi siya napahamak. O tignan niyo po, hindi siya napahamak. Bakit? Kasi tinulungan niya ang mga tiktik, yung tiktik, yung pong nag-oobserba na mga anak din ng Diyos, mga Israelita. At ito'y maluwag niyang pinatuloy. Kaya nga po, ang ginawa po ni Rahab, pinatuloy niya yon, tinulungan niya. Ngayon, kaya po sa pagtulong niya na yon, ay sabi po ni Rahab sa mga tiktik, tutulungan ko kayo, sabi niya, hindi sila isusuplong dahil nabalitaan ko anya na ang inyong Diyos ay makapangyarihang Diyos. At siyang nagtawid at naghati ng River Jordan para kayo ay makatawid. Kaya naniniwala ako anya sa inyong Diyos. Kaya lang sana pwede ba na pakiano nyo sa inyong Diyos na tulungan siya iligtas. Kaya naman po, ang sabi naman po ng mga tiktik, mga Israelita, na kapag nilusob na ng mga Israelita ang lugar nito ni Rahab, ay maglaylay siya ng pulang tali, pulang kumot o pulang tali dun sa kanilang bahay. At lahat ng kanyang angkan ay kunin niya, lahat ng kanyang pamilya, tipunin niya doon. At hindi sila maaano, at hindi sila gagalawin. Maglagay siya ng kulay pulang tela. Kaya po malaki ang ano na yan kasi po yun ang kulay ng dugo kulay dugo, kulay pula. Kaya po sa totoo lamang, ang ginawa ni Rahab, yun po ay nakita ng Diyos. Kaya naman, tinulungan sila, naligtas ang angka ni Rahab. Kaya po sabi ko nga sa inyo, di ba, nung isang dun sa mero audio ko, walang huli sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Ayan po. O pagpatuloy na po natin. O ulitin ko po muna uli yung 30 ha. Dahil sa pananalig ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang muog ng Jericho matapos nila itong ligirin ng 7 araw. So, ibig sabihin yung lugar pala ni Rahab ay lugar ng Jericho. Ang babaeng may maruming pamumuhay ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Alam niyo po, ito pong lugar ng Jericho, ang mga nandito ay yung mga angkan po ni Lot ito yung kung natatandaan niyo po si Lot na pamangkin ni Abraham. Naghiwalay po sila at sinabi po ni Abraham, mamili ka sa siyudad o sa kabundukan. Ngayon kung alin ang piliin mo, yun na lang ang matitira ay akin. Pero po ang pinili ni Lot ay yung kapatagan. Ngayon, yung kapatagan po, ang pinili ni Lot at lahat ng kabundukan naman ang napapunta kay Abraham. Tapos ito nga po, itong Jericho na to, andito ang mga angka ni Lot, yung natirang angka ni Lot. Kasi nga, kung nagbabasa tayo ng Biblia, nandyan po yung si Lot na iniligtas sila ng mga anghel ng Diyos kasi nga susupukin nila yung Sodom and Gomorrah. Dahil nga, kaya po, di po ba, kung naaano nyo po yun, pinuksa ng apoy ng Diyos yun. Dahil nga, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya po pinuksa ng Diyos. Kaya po talagang hindi kalugod-lugod sa Diyos yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kasi
ang tao nilikha ng Diyos lalaki para sa babae. Babae para sa lalaki. Mas maigi pa yung tomboy at saka bakla kasi babae at lalaki yun. Kaya, kumbaga, hindi sila nakakalabag sa Diyos nyo. Kahit pa sabihin mong tomboy o bakla sila, babae at lalaki yun kaysa sa lalaki sa lalaki. Kaya po sa totohanan lang, ito pong angkan ni Lot. Kaya binigay ng Diyos sa mga taga-Israelita kasi nga dahil sila yung lumalabag sa ayaw pasakop. Ito nga po nakalagay dito. Hindi ang babaeng may maraming pamuhay ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos. Ayan po. Sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. So, yung pong mga nasa Jericho, kung talagang sumunod sila, narinig na nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung ginawa ng Diyos. Kung nagpasakop sila, baka matulad sila katulad ni Rahab na hindi napahamak. Ito po, sa 32 na po tayo. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nangangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan dahil sa pananalig sa Diyos. Ayan po, lagi pong binabanggit ang pananalig sa Diyos. Kaya napaka-importante na tayo may pananalig sa Diyos at pagtitiwala. Ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay, matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon ng mang nilibak at hinagupit, at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat na sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. O, ayan. Yun po mga propetang nabanggit, yung mga tao ng Diyos, hindi man nila agad nakuha ang kanilang gantimpala sa kapanahunan, sapagkat nasusulat po dito, sapagkat may lalong mabuting panukala. So, may lalong mabuting panukala ang Diyos. Yan po ang nasusulat dito. Para sa atin, ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. So, ayan po, nasusulat talaga ha. Gusto ng Diyos na makasama niya tayo.
Kasi nga, kukunin niya tayo dito sa mundong to. Kasi, ang mundong po ito ay ang naghahari nga ay ang matandang dragon, si Satanas. Kaya po kukunin tayo ng Diyos at ililigtas tayo. Kaya kung nakikita nyo po yung aking background na inilagay dyan, ayan, kukunin po ng Diyos ang mga tao. Kaya tayo po ay magsikap tayo na makasunod. Kasi pasensya na po, kinuha ko po kasi yung aking charger. Kasi nga, ay, kailangan ng i-charge. Ayan. O, ayan. Ano po ang nasa ating ano? Ayun. Gusto tayong makasama ng ating Diyos. Diba, ganyan po tayo mahalin ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ang paghihirap natin dito sa lupang to. Alam ng Diyos ang mga dinaranas natin dito sa mundong to. Dahil sa panlilin lang ni Satanas. Kasi dati si Satanas nanlilin lang po sa langit. Nasusulat din po sa Biblia yon. Nung meron pa siyang binigyan pa siya, nasa kanya pa yung karapatan na umakyat sa langit at bumaba sa lupa. Dati po, ganun kasi si Satanas mayroon siyang authority o authorized siya na umakyat bumaba sa langit at sa lupa. Ngayon, nililin lang niya ang mga anghel sa taas, sa langit. Parang ganito po sa mundo natin. Kasi nung nasa langit siya, ganyan ang ginagawa niya sa langit. Kaya nga siya nakakuha siya ng kuyog niya, ng mga kagrupo niya na lumaban sa Diyos, umalis sa Diyos. Kasi, inaano niya, kung ano-ano sinasabi niya na para umalis sa Diyos ang mga anghel. At yung pong mga anghel na yon, kasama niyang ibinagsak dito sa lupa. Kasi, hindi na sila pwedeng umakyat sa langit. Wala na silang karapatan sa langit. Yun po, nagsimula nung magtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo na ipako sa krus. Kaya po, ganun na lang ang istorbo ni Satanas sa ating Panginoong Hesukristo para hindi matuloy yun. Kasi alam niya, pag natuloy yun, alam niya kung ano ang resulta. Kaya po nung natuloy yun, nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus, ipinako siya sa krus, namatay siya ng 3 araw, binuhay, alam po niya kung ano ang mangyayari. Kasi yun po ay pagpapatunay na ang tao kapag namatay at sumunod sa Diyos siya nung siya'y nabubuhay. Kaya po mahalagang habang nabubuhay tayo, sumusunod tayo. Kasi pag namatay po, hanggang doon na lang yun. Pag namatay tayo, hukom na agad Kung ano po yung ginawa mo nung nabubuhay ka sa katawan mo, yun na po yung kukuhanan ng paghuhusga, pagja-judge. Kaya pag namatay ka, hindi ka na po pwedeng kahit dasalan ka pa ng dasalan, ganito, ganyan. Wala na po mangyayari. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, habang tayo'y nabubuhay tayo'y sumunod sa Diyos Kasi nga, alam ng Panginoong Hesus na pag namatay na ang isang tao, wala na. Espiritu na niya ang haharap sa Diyos. Huhukuman na siya kung ano ginawa niya. Kaya, habang buhay, sinasabi, di ba, may kasabihan po tayo, habang buhay may pag-asa. So, meaning, habang buhay ka, pwede kang magbagong buhay kung nagpapakasama ka, kung hindi ka sumusunod sa magulang mo, kung ikay lumilihis ng landas sa kautusan ng Diyos, may pagkakataon ka pa na maging maganda ang buhay mo ng iyong katawang loob sa piling ng Diyos. Yun po yun. Kasi, nung nagtagumpay ang Panginoong Hesus, yan po ang ibinigay ng Diyos
Kaya po ganung kahalaga ang anak ng Diyos sa ating buhay, ang Panginoong Hesus. Kaya nga po sinabi, no one can reach to the Father, walang makakarating na prayer sa Ama nang hindi mo itataas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayan, isa pa rin pong mahalagang bagay ito. Sabi po at iniaral ng Panginoong Hesukristo, walang makakarating na kahit anong panalangin sa Diyos Ama nang hindi nyo ipinapaaraan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Although nagpe-pray tayo, may mga prayer tayo na bakit yung iba, lalo na kung hindi ka sumusunod sa Diyos, bihira ka lang sumunod kapag ka lang may kailangan, talagang hindi makakarating yun, prayer mo. Kasi bakit? Kasi po ang prayer ng tao, naririnig yan ng banal na Espiritu ng Diyos. Naririnig ng banal na Espiritu ng Diyos kasi nga ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang translator, tagatulong. Ngayon, pag hindi mo yan sinabi, in the name of Jesus Christ, I will lift all my prayers, Father God in heaven, in the name of my King, my Savior, Jesus Christ. Pag hindi mo po sinabi yan, hindi yan makakarating sa taas kasi pwede yan dito pa lang sa lupa, maharangan na ng mga banal, ng mga espiritong masama, ng mga espiritu ng Satanas para hindi yan makarating sa taas. Kasi ang pangalan ng Panginoong Hesus, takot ang mga demonyo. Sabihin niyo po, by the blood of Jesus, by the mightiest name of Jesus Christ, O Father, hear my prayers. Yan po, ganyan. Kahit ang Panginoong Hesukristo po, itinuro yan. Ayan po, ano po? Sige po, yan po yung additional kong wisdom na ibinabahagi. Dito po tayo sa last na po ng chapter 11 ito. Dahil, nakalagay po dito, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin, ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Sino po yung sila? Ito po yung mga anghel sa langit. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos. Darating po yan na ang magiging hari, ang magiging Diyos natin ay ang ating Diyos, makakasama natin siya. Yan po ang huling plano ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Kaya po itong mundo na to, hindi po tayo dito maglalagi. Dahil may ginawa pong bagong langit at bagong lupa ang Diyos. Yan po. Kaya nga po sinabi, bless those who believe although they have not seen. Seen, hindi po nila nakita. Kahit hindi pa nila nakikita, naniniwala na sila. Yun po yun. O dito na po tayo sa chapter 12. Maiksi na lang po ito Pero, babasahin ko po 12 ng dire-diretso. Chapter 12. Dito po tayo, basahin natin mula chapter 12, verse 1 hanggang verse 28. So, hindi man natin matapos yung 13, pero try po natin. Kasi maiksi lang naman po ang 13 para matapos na natin yung Hebreo. Ito po. Okay, dito na po tayo sa chapter 12 Ama natin ang Diyos. Ito po ang naka-specify dito. Pakinggan nyo pong mabuti. Ako rin po kasi makikinig nito Yamang naliligid tayo na ng makapal na saksi.
Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy na sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya. Hindi niya ikinahihiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob ka pag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ayan, maliwanag po Maliwanag na maliwanag po ito. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga anak niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ayan. Para din po itong magulang, di ba? Pag tayo pinapalo, pag tayo pinapagsabihan, kasi mahal tayo. Ganito rin po ito kasi ang ating Diyos ay ating Ama. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito ay nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak. Ayan pala Ito pala yung sinabi ko Bagay, ito po, nabasa ko na rin kasi noon, kaya po, kumbaga, isa lang po ang katotohanan doon. Nakain ko lahat ng mga salita ng Diyos sa aking buhay, sa aking katawang loob, sa aking espiritu. Kaya po ito, kusang lumalabas po sa bibig ko dahil itinuro na rin po ng banal na espiritu. Kaya ito po, ayan, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid ng ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak kayo sa labas. Ayan. Tingnan nyo, ang Diyos may anak sa labas, may anak sa loob. Kung ang tao ay may anak sa loob, may anak sa labas. Ang Diyos din po. Kaya yan, tingnan. Pero yung pong anak sa labas dito na sinasabi, pag sinabi niyang anak sa labas, hindi niya kayo anak nun. Anak kayo nung hari ng mundo. Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, kayo'y mga anak ng inyong amang sinungaling. Sino po yun? Si Satanas. Ayan. Ito na po tayo. Diretso na tayo. Tanging sa tiyan pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman. Hindi kayo tunay na Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa tiyan
pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman. At dahil dito'y ginagalang natin sila, hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. O, yan, maliwanag. Ang ating Diyos ay ating Ama sa Espiritu. Kaya po kung tayo'y manalangin tayo sa Espiritu at sa katotohanan. When we say katotohanan, ito po mga salita niya ito, katotohanan ito. At yung Espiritu, yung po yung tayo mananalangin tayo na siya lang at tayo. Wala pong kahit ano po. Wala pong mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. Ayan, tandaan nyo po yan. Upang mabuhay tayo sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Oh, ayan. Totoo naman yun pag po tayo may mga tao na, may mga anak ng Diyos na itinutuwid yung iba naghihinagpis di po ba? Na naghihinagpis. Pero pagkaraan naman yun, makikita naman natin ang maganda resulta. Kaya po ito, sa huling parte po ng 12, ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Kaya po tayo, ang ating Diyos kasi ay banal, kaya gusto ng Diyos na tayo'y maging banal. Hindi naman po porke sinabing kailangan nating magbanal Marami pong mga tao ng Diyos katulad ni St. Peter, ni San Mateo. Marami pong mga tao din na disciple ng Panginoong Hesus na may mga pagkakasala pero nagbanal talaga. When we say magbanal, ito po yung pagsunod natin sa mga kalooban ng Diyos. Kahit pasabihin mo noon maruming-marumi ka o ikay masamang-masama, pero pagka nagbago ka, gagawin ka niyang isang maputing mas mahigit pa sa kristal. Yun po yung sinasabing pagbabanal. Yung pagbabanal, aalisin mo na yung mga masamang gawa. Ibig sabihin, susunod ka na sa Diyos. Kasi nga po, ang ating Diyos Ama ay banal. Tulad niya. Ang ating, ngunit itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal. Tulad niya, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Totoo naman po yun, di ba? Pag tayo nagbabanal, sumusunod sa Diyos, pansinin nyo, mapayapa ang buhay nyo. Mapayapa as in kahit may mga nagmamarites, nang bubuli, nagwawalang hiya sa inyo, or meron kayong nababalitaan, or kayo may nasasagap na kung anong hindi maganda, na ganito, inaano kayo. Pero pansinin nyo yung sarili nyo, mapayapa pa rin ang puso nyo, na pabayaan nyo sila. Ganun dun sila masaya diba? May mga akong naririnig na ganyan na ibig sabihin nun, okay lang sa kanila, payapa sila kasi may Diyos sila sa puso. Yan, tatandaan po natin yan. Ito po tayo sa chapter 12 verse 12. Mga babala at mga tagubilin. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi panglakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito.
Pag-ingatan ninyo, huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Kaya nga sinabi po, love your enemy. Mahirap pong maging love ang enemy, ano po? Pero po, meron pong technique. Isipin nyo yung para mapatawad nyo po, sa processing ng pagpapatawad, po. Una, pag-pray nyo sa Diyos, hilingin nyo sa Diyos na tulungan kayo mapatawad siya. Pangalawa, tunay, katulad ko, ako po talagang sinasabi ko ng tahasan sa Diyos na hindi ito nararapat sa puso ko. Hindi po ito karapat-dapat sa puso ko. Sabi ko pong gano'n. Alam nyo po yan. Alam nyo po na hindi ito nararapat ito sa puso ko. Kaya po tulungan nyo po ako mapatawad sila. Mapatawad ang mga taong gumawa sa akin ng hindi maganda. At isipin nyo po yung mga bagay na kahit pasabihin yung gatuldok lang, may nagawang kabutihan sa inyo o yung mga isipin nyo basta yung mga nagawa nilang kabutihan. Yun ang magiging formula nyo. Pinaka-ingredients para po dahan-dahan yung pagpaprocess ng pagpapatawad ay makamit natin. Siyempre, unang-una yung prayer natin sa Diyos, siyempre. At bahala ang Diyos kung paano niya gagawin yon. Tayo naman, sa atin naman, bilang actual natin gagawin, isipin natin yung mismong paano natin sila mapapatawad kung ano yung kabutihang nagawa nila sa inyo. Kahit pasabihin mo na mas marami yung kasamaan, isipin nyo pa rin yung nagawang buti, yung ipinakita nilang buti sa inyo. Yun po, makikita nyo po dun yung activation ng pagmamahal sa kanila. Although hindi ganun kabilis. Pero kahit po, sabi nga, slowly but surely. Ang importante, ginagawa natin. At yun po yung nakikita ng Diyos. Kasi pag nakikita ng Diyos na nagsisikap tayo na sa kabila ng masakit at hindi kapani-paniwalang mga bagay na ibinalik sa'yo, tapos ganun ang gagawin sa'yo, syempre talagang mahirap. Pero, ang importante, nagawa mo yung kalooban ng Diyos. Yun yung sinasabing, love your God with all your heart, mind, and soul. So, siyempre, sa pagmamahal mo sa Diyos, sisikapin mong magawa mo yun. Kaya, pagka halimbawa at siyempre po, si Satanas, nasa kabilang tenga, ang alagad ng Diyos, nasa kabilang tenga mo, mas magaling po manglinlang ang si Satanas Pero tandaan nyo, huwag kayong patatalo dyan. Huwag kayong patatalo. Basta nakita nyo na ang salita ng sa kabila, binigay ko naman sa inyo. Sabi, huwag patawain niya. Kasi ganyan, ganito na ginawa sa iyo niyan Ganon. Huwag nyo pong iintindihin yun. Basta bahala ang Diyos. Yun po ang sabihin nyo. Binibigay nyo na sa Diyos lahat ng tungkol doon. At kung siya man ay maging masama pa rin sa'yo, mabuti, bahala na siya, nasa sa kanya na yon. Siya, kumbaga, siya na may pananagutan sa Diyos noon. Kaya alam po, syempre, bilang isang anak ng Diyos, sabi nga ng Panginoong Hesukristo, sinabi rin ng Panginoong Hesukristo, be meek like a dove, but be wise like a serpent. Tingnan nyo po yung words na yun na binigay ng Panginoong Hesukristo. Maging, yung meek, mapagkumbaba, parang ganon, mababa, o sabihin yung parang kumbaga laylo, yung meek Tapos, pero, although meek ka, kailangan mo maging serpent, yung magiging wise ka. Yung kung paano yung pakikitungo mo sa kanya susunod. Hindi yung alam mo nang inaabuso ka, ay okay pa rin. Hindi po ganon. Yung po sinasabi, maging wise ka na for the next time. Ito na po tayo ha.
tayo ay sa, ulitin po natin yung 14. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, pag hindi ka umiibig sa kapwa mo, hindi mo makikita ang tunay na kapangyarihan, presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya po, kung tayo magpapakatotoo, dire-diretsuhin po nating magpakatotoo. Huwag yung magpapakatotoo ka dahil akala mo hindi ka nakikita. Nakikita ka ng Diyos. Yan po yun. Ayan po. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa ng iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o magwalang halaga sa mga bagay na espiritual. Tingnan nyo po dito, lagi yung binabanggit yung espiritual. Kasi nga po, ang ating Diyos ay espiritu. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual. Tulad ni Esau na ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Natatandaan niyo po ba yung sinabi ko dati na ang delikadong kasalanan natin yung sa espiritu? Pag po yung sa espiritu, ibig po sabihin, katulad nung halimbawa, sumasamba ka sa Diyos, tapos pagsamba mo sa Diyos, sumasama ka rin dun sa ibang mga tao na sumasamba dun sa Diyos-Diyosan nila. Naku, napakalaking kasalanan po nun. Sumasamba ka sa Diyos mo. Alam mong yung Diyos mo, ayaw niya nang sumasamba ka sa mga ribulto, tapos sasamba ka dun sa mga taong kakilala mo na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yun po ay isa sa kasalanan sa espiritu. Yan po, ang kasalanan sa espiritu po ay isa sa mga hindi napapatawad ng Diyos. Yan. Tandaan niyo po yun, ha? Alam ninyo, pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ito po si Esau, ito mong nakalagay dito na si Esau daw, ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Kasi ito po yung kay Esau at kay Jacob na sabi po ni Esau, ibibigay niya yung pagkapanganay niya kay Jacob. Bigay lang sa kanya yung pagkain ni Jacob. O ginawa naman ni Jacob. So, ibig sabihin, yung pagkapanganay po lalo na sa anak ng Diyos, napaka-importante po niyan Napaka-importante. Kaya ang mga panganay, dapat tumayo kayo bilang panganay. Tatandaan niyo po yan. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Ay, nakakaawa. Pagka po ganito,
Dapat tatandaan natin ito. Pag panganay ka, magpakapanganay ka. Huwag pag sinabi ng anak mo, ay tatay, huwag kang pumunta doon. Hindi ka pupunta. Panganay ka eh. Itayo mo ang pagiging panganay mo. Tandaan mo yan. Ganun po. Hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na makikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig ng nagsasalita ng ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila, sapagkat hindi nila mabata ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya pati si Moses ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. Noon po, pag nagsasalita ang Diyos, may trumpeta. Noon po nagsalita sa mga Israelita, may trumpeta. Pag nagsalita ang Diyos, hindi nila kinaya. Nung nagsalita ang Diyos, hindi nila kinaya. Nabibingi sila. Pero si Moses, dahil siya'y tunay na nananalig sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, hindi siya natatakot. At kahit nanginginig siya, sige siya, salita siya sa pamagitan ni Moses, nagsalita ang Diyos. Kasi nga, hindi kakayanin ng mga tao noon na boses ng Diyos mismo yung magsalita kasi nabibingi nga sila. Kaya sumigaw sila na, Moses, Moses, ikaw na lang ang magsalita sa amin. Sabi niya, hindi namin kakayanin, mamamatay kami. Boses pa lang po ng Diyos yun, ha? Boses ng Diyos, tingnan nyo po, gaano ka ano yun, gaano ka ano yung kanilang paghingi ng tulong kay Moses, na si Moses na lang ang magsalita, kasi hindi na kinakaya ang boses ng Diyos, tinig ng Diyos. Kasi nga, yung katalang buong puso nila, wala sa kanila yung love your neighbor, love your God with all your heart, mind, and soul. Hindi pa buo kasi sa kanila po yun. Pero pag buo, katulad ni Moses, tingnan nyo naman. Si Moses ang nagsalita sa pamagitan, sa sinasalita ng Diyos kay Moses, sa katawan ni Moses, sa bibig ni Moses lumalabas. Tingnan nyo po yun. Dito na po tayo sa chapter 12, verse 22. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipo ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong na buo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Yan. Dugo po ng Panginoong Hesus. Ang dugo ng Panginoong Hesus, napakahalaga sa buhay ng tao. Kaya po yung dugo, pinagbawal na kainin yan. Hindi lamang po Muslim, lahat ng tao, all generation in this world. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Dahil titigas ang inyong puso, magiging bingi kayo sa salita ng Diyos. Yan po ang magiging resulta sa buhay ng pagkain ng dugo. At magiging matigas ang inyong puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya isa po yan sa pinagbabawal. Huwag kayong kakain ng dugo. At unang-una pa, yan ay buhay. Yan pong dugo ang ibinuwis ng ating Panginoong Hesukristo para tubusin tayo sa kasalanan. Ayan po. Kaya't mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya
tayo kung tayo'y tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit, dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pangyayanigin ko hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig, upang hindi manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya kayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy, nakatutupok. Maliwanag po yan. Diretso na po natin hanggang 13. Ito, bilisan natin. Sandali na lamang po. Paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Chapter 13 ng Hebreo po. Magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumaranas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa. Ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid sa mga nangangalon niya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya ring magpakailanman. Huwag kayong patangay sa sarili at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang magpatibay na ang ating kalooban sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito'y wala namang natamong na kapakinabangan. Tayo'y may isang dambana at ang mga saserdoteng naglilingkod doon sa sambahan ng mga Hudyo ay hindi maaaring makasalo sa haing naririto. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng dakilang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan upang ihandog bilang hain dahil sa kasalanan. Ngunit ang mga katawan nito'y sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng pintong bayan upang malinis niya ang tao sa kanyang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ayan maliwanag po yan. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magbata rin ng kadustaan kanyang tiniis, sapagkat hindi rito sa lupa ang palagiang bayan natin, at ang hinahanap natin ang bayang masusumpungan sa panahong darating. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanya, sa Kanyang pangalan, at huwag nating
taan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop tayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami. Masasabi namin sa inyo na malinis ang aming budhi at hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyong ako'y makabalik agad sa inyo. Panalangin. Ito na po tayo. Last part na tayo ng Hebreo. Praise God. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Pagpapurihan nawa ni si Kristo magpakailanman. Amen. Praise God. Panghuling pangungusap. Hinihiling ko ang mga kapatid na mataman ninyong pakinggan ang mga pangaral ko sapagkat maikli lang naman ang sulat kong ito. Ibig kong malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo at kung dumating siya agad isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikamusta ninyo kami sa mga nangangasiwa sa inyo at sa lahat ng mga kapatid. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. O ayan po, ito pong Hebreo ay sulat na ipinadala ni Paul, San Pablo, o sa Hudyo, ang pangalan niya nung hindi pa siya sumusunod sa Panginoong Hesus. Siya po ay ginamit ng Panginoong Hesus para sa mga hentil. Ito po yung sulat niya ito na mga bilin at mga salita ng Panginoong Hesukristo ay sinabi niya mismo sa mga tao, sa mga Hebreo. At ganun din po kasama tayo sa panahon ngayon, sa lahat ng henerasyon po. Dahil ang mga tao na sa lahat ng parte ng mundo, kaya nga po sabi, mangyayari ang pagwawakas kapag naisalita na ang lahat ng salita ng Diyos sa lahat ng parte ng mundo. Sa lahat ng mundo. Sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya po ayan mga kapatid. At maraming salamat din sa internet dahil kahit nasa malayo tayo ay nakakarating ang salita ng Diyos sa magitan ng internet. Kaya purihin ang ating Diyos na sumasalangit. Maraming salamat sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, at maraming salamat po muli sa araw na ito sa pagniniig natin mga kapatid. Naway muli tayong magpatuloy sa pakikinig ng salita ng ating Diyos, Ama at ang Kanyang kalooban. Ito po'y para sa atin. Kaya po mga kapatid, hanggang sa muli po, natapos po natin ng matagumpay ngayon ang Hebreo. Hanggang 13 po, natapos po natin ang salita ng Hebreo. Kaya po, sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Diyos Ama na sumasalangit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po lahat ng aking kamag-anakan sa buong mundo na nasa sa lahat kung saan sila naroroon, ang aking mga kapatid na nasa Pilipinas at ang aking isang kapatid kung saan man siya ngayon nasa parte ng mundong ito, na yung kapatid ko po na nagbabarko, sumasakay sa barko, ay kung nasaan man po ang kanyang barko ngayon, naway nakikinig din siya
sa lahat kong mga kamag-anak, mga pamangkin, mga kaibigan, teacher, kakilala, kasamahan, sa inyo pong lahat, mabuhay tayong lahat at sumainyong lahat ang kapayapaan ng ating Diyos, Ama na sumasalangit, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala, sa pangalan at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At maraming salamat din po sa pakikipisan ng banal na Espiritu na pinadala ng ating Diyos Ama para maalaman nating muli at matapos natin ang chapter ng Hebreo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. God bless you all. Ganon din po sa aking anak. Maraming salamat sa ating Diyos Ama sa pagpapala sa Kanya at sa pangangalaga sa Kanya sa lahat ng dako, sa lahat ng araw at sa lahat ng Kanyang mga aktibidad sa araw-araw. Ganon din po sa aking sambahayan, sa aking border, amin pong pari na naririto, ang po aking asawa, pari namin. Salamat po. Muli po, ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat, sumaating lahat, at mabuhay po tayong lahat. Naway magtagumpay tayo sa lahat ng ating panghihintayin hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong magsawa sa pagsunod sa ating Diyos at sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Muli po, pagpalain kayong lahat at mabuhay tayong lahat. God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ. May our living Father God in heaven, loving kindness and all protection be with us all. Thank you and God bless you po. Bye-bye.